ngunit kaagad kang bumalik sa simula. Nagbabala na si Jesus, kung wala ako wala kayong magagawa, Juan Kabanata 15, Talata 5. Karamihan sa atin ay nakakaranas ng siklo na ito, sinusubukan natin sa sarili nating lakas, bumabagsak, nabibigo. Ngunit ang puno ng ubas ay hindi humihingi ng nag-iisang pagsisikap, humihingi ito ng pagpapakandili. Ang bunga ay hindi ipinanganak mula sa pagkabalisa ng sanga, kundi mula sa katas na dumadaloy ng hindi nakikita. At huwag kang magkamali, ang pananatili ay hindi komportable. Nangangahulugan ito ng paglaban kapag ang laman ay sumisigaw para sa distraksyon. Nangangahulugan ito ng pagsunod kahit hindi mo nauunawaan. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala kapag ang langit ay tila tahimik. Ang pananatili ay desisyon, hindi emosyon. Hayaan mong magbigay ako ng isang praktikal na halimbawa ng aplikasyon. Subukan mo sa susunod na 30 araw na maglaan ng 10 minuto araw-araw para lamang makasama si Kristo sa katahimikan. Walang hihilingin. Walang masyadong sasabihin. Buksan lang ang Biblia at hayaang tumagos ang isang salita sa iyong puso. Mukhang maliit, ngunit ang maliit na iyon ay ugat na lumalaki ng malalim. Kapag dumating ang mga bagyo, dahil darating ang mga ito, ang ugat na ito ang pipigil sa iyo na matuyo. At tingnan mo ang kabilang panig, isipin mo ang mga pampublikong figura na isang araw ay hinangaan dahil sa kanilang pananampalataya, ngunit sa paglipas ng panahon ay nahulog sa mga eskandalo, kahambugan, o kawalan ng paniniwala. Mayroon silang dahon, mayroon silang kakayahang makita, ngunit kinalimutan ang pananatili. Ang naging katapusan ay pagkasira. Hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa kakulangan ng katas. Ipinapakita nito na ang pananatili ay hindi karangyaan, ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Kaya tanungin kita, ikaw ba ay talagang nananatili o nag-okupa lamang ng lugar? Ang iyong koneksyon ba kay Kristo ay buhay o nominal? Ang Ama ay